Isipin mo, kung hindi nakain ni Eve ang prutas ng karunungan, tiyak na ibang-iba ang takbo ng mundo ngayon. Wala sanang kasalanan na nagdulot ng paghihirap at pagkakaiba-iba sa tao. Ang mga tao, maaaring nanatiling masaya at walang kaalaman sa mga bagay na nagdudulot ng takot at pagdududa. Walang hidwaan, walang digmaan, at tiyak na walang mga isyu sa moralidad. Pero, sa kabilang banda, paano naman ang pag-unlad? Ang mga imbensyon, mga ideya, at mga sining na nagbigay ng kulay sa ating buhay, maaaring hindi rin natin naranasan. Ang karunungan, kahit na nagdala ito ng pasakit, ay nagbigay daan din sa atin upang matuto at lumago. Kaya, sa kabila ng lahat, ang prutas na iyon ay nagbukas ng pinto sa isang mas malalim na pag-unawa sa ating pagkatao. Sa kwento ng pagkain ni Adan at Eva sa prutas ng karunungan, makikita natin ang mahalagang papel ni Jesus. Sa kabila ng kanilang pagsuway, ang pag-ibig ni Jesus ay nagbigay ng pag-asa sa sangkatauhan. Ang prutas na iyon ay simbolo ng kaalaman at kalayaan, ngunit nagdala rin ito ng kasalanan. Sa kanyang sakripisyo sa krus, pinawi ni Jesus ang mga epekto ng kanilang desisyon. Ipinakita niya na sa kabila ng ating mga pagkakamali, may pagkakataon tayong magbago at muling makabalik sa Diyos. Ang kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay ay nagbigay daan sa ating kaligtasan na tila isang bagong simula para sa lahat. Sa ganitong paraan, ang papel ni Jesus ay hindi lamang tagapagligtas, kundi pati na ring guro na nagtuturo sa atin ng tunay na kahulugan ng pag-ibig at pagpapatawad.